Up next naman ay ABS-CBN PR. Hi! Hello po, good afternoon po. Hello po. I'm from ABS-CBN PR. So, in your professional or personal lives po, paano po kayo binago ng It's Showtime? Sino gusto mong tanong? Ano po? Kahit sino po. Paano po kayo binago? Ikaw na lang. Paano ka binago ng show? Kahit sino naman pala. Hindi sa ABS-CBN pati ng material yung pinag-sibig sa Paano ka binago? Hindi updated. Siguro pagbabago, mas kilala ka ng mula bata hanggang matatanda. So pag lumalabas ka, yung tawag, it's showtime mo. Para sa akin, sobrang laki ng tinulong sa akin yung showtime na makilala nga ng mula bata hanggang matatanda. Oh, boy, si... O di ikaw na sikat, kilala ka ng bata. Hindi ibig sabihin, solid showtime na rin. Si Sean, ano ang ano mo, binago? Ako naman, ang malaki talaga yung dulong sa akin. Anong palakang? Grabe! Ito! Tsaka gusto po siya ng libre araw-araw. Yung nangyari sa kanila. Yes! Bukod sa tumaba ako ng... Ayun, ang binago talaga sa akin, feeling ko at na-feel ko rin sa sarili ko, lalo yung mga nakikita rin ng family ko, yung character ko ba na nag-grow din talaga. Tsaka natutunan ko rito na mag-step out sa comfort zone mo. Ngayon, masasabi kong marami akong ginagawang bagay na wala sa comfort zone ko. So, ayun yung ano, ayun yung Like what siya? Paano wala ba kami nakikita? So, papakita ko po sa inyo this magpasika. Abangan nyo sa 20. Uy! Si Darren. Ayun, syempre po, 9 years old pa lang ako nung nanonood na ako ng Showtime 15 years ago. So, to be a host now has really changed, the trajectory of my career din po as well kasi nagsimula ako as... Hindi kasi nagsimula ako as a guest, tapos naging jurado, naging host. So, parang naging parte na rin po ako ng Showtime family throughout the years. Parang lumaki na rin ako dito sa It's Showtime. Tsaka, ayun nga, going back to what Kuya Vong said, dati nakikilala ako ng mga bata from The Voice Kids. Ngayon, pag nakikita nila ako, It's Showtime, It's Showtime si Kuya Darren. So, it's really a great way also to reach a wider audience po. So yun, that's how it changed my career. Alright, si Jackie naman. Ako, hindi sa buhay ko ang nabago ng Showtime. Yun din, kasi simpleng mamamayan lang naman ako ng Pilipinas. So, napunta ako dito, parang dumami yung taong kilala ka. Parang hindi ka, parang nag-hire na sila sa'yo dun sa ibang lugar. Si Ate Gru. Oo, kahit feeling nila, tropa ka na din nila, gano'n. So, yun. Pero tanong, paano ka daw binago ng show? Paano? Ano mga bago sa'yo? Gusto niyong malaman? Hindi. Siyempre, bukod sa yun sa character development, tsaka yung nakikilala ko ng mga tao, talagang may ambag din talaga yung Showtime. Kasi dito kailangan presentable ka, lalabas ka sa harap ng tao na ayos ka. Kaya talagang dito mangyayari ang glow up. Hello! Yes, because producers are... Everywhere! Diba si Ate Glo? Kaya araw-araw siya naka-crop top. Yes, oo. Sayang naman ang pagda-diet ko kung di nyo makikita. Baka kung ano pang i-issue nyo. Charot! Upon with after 9 months. Si Kuya Sayo. Ano ang Ako. binago sa iyo, Showtime? Malaki yung binago sa akin ng Showtime kasi hindi ko naman din expect na mapupunta ako sa never ako naman din pinangarap na pumasok ng showbiz, kaya ayun, malaking binago. Ano pare? Ayun nga, pare, dito ko natagpuan yung ano ko, yung... Ikaw ba naman? Napipilis ako ngayon. Hindi, pero yun nga, nadidevelop ko yung sarili ko, mas nakikilala ko yung sarili ko na kaya ko palang gawin to. Kaya ko palang sa maraming tao kasi ano ako eh. Sobrang mahihayin akong tao eh. Kaya yun, na parang na ano ko sa sarili ko na overcome ko na yung pagiging mahihayin. Si Kuya Ryan. Ako naman po, sobrang laki din binago yung buhay ko kasi
Yung makatapos ng Pinoy Big Brother, ano lang po ako college student. Tapos, dapat wala pa ako plan sa buhay kasi mag-aral lang ako mabuti. Tapos, bigla ako may chance na kasi after PBB kami po ni James Reid, dapat guest lang po kami sa Naging kayo yung James Lee? kami yung mga Big Four, guest lang po kami sa lahat ng show. So, huling guest po namin sa Showtime, tapos may chance po ako ng hurado. 1 week lang. Tapos yung 1 week na yon, 18 years old po ako noon. Tapos naging na yun, 33 years old na po ako at may fiancé na po ako. Tapos malaki po, sobrang hindi mo malaki. Malaki po yung halaga po sa akin sa buhay ko ang Showtime. Siyempre, dito po na-meet ko yung mami ko, Nanay Sai, Ate Kari, Kuya Jong, sa Hurado. Tapos Kuya Bong, lahat yung pamilya po dito sa Showtime. Hindi lang po host pati yung staff, crew. Kasi nung panahon na yun, nag-isa lang po ako sa condo. Si Showtime staff pa nakahanap yung condo ko. Kaya sobrang mahalaga po sa akin, pati yung bumubuo ng Showtime, almost 200 people. Lahat po sila parang pamilya ko po talaga dito sa Showtime. Kaya sobrang malaki, nagbago yung buhay ko ngayon dahil po sa pamilya ng Showtime. Kaya I really love Showtime. Thank you, Lord. Yeah. Oh, doon tayo sa kaaway ni Kuya Ryan. Ate Karil, ano ang binago sa'yo ng show? Alam mong nabago sa'yo dapat, Ryan, magbago ka na. For me, dito ko talaga natutunan maging maximum happy. Kasi choice natin yan titipirin mo ba yung ligaya or totoo ba yan? And talagang malaking pasasalamat ko palagi. Sinasabi ko kay Vice, you taught me how to laugh. Yung talagang ang pangit ng mukha mo katatawa. Kasi ganun yung deserve ng puso natin As people, that is what we should be feeling. And huwag natin titipirin yung feeling na yun. So, nag-start ako dun sa taas. So, kitang-kita ko yung mga tao na mga madlang people. And mahilig ako sa people watching. Nagagano'n ba kayo pag lumalabas kayo? So ako, pag galing doon, parang bird's eye view, nakikita ko, grabe no, yung saya ng ibang tao nanonood dito, parang best day ever nila. So sabi ko, yun yung palagi kong hinahanap every day. And siguro yun din yung nagre-reveal sa akin na, yes, papasok ako kasi makakita na naman ako na nagkakaroon ng best day ever and makahawa ka kahit papano. Dito ko una naramdaman yung sinasabi nilang energy. You really feel it dito sa studio na to. So, yun, siguro yun yung nabago sa buhay ko ng Showtime. Na mulat yung mata ko on how to live life better. Thank you so much, Anik. And thank you so much din kay ABS-CBN PR. Next naman ang ating ABS-CBN Entertainment. Kung saan tayo napapanood din, di ba? It's Showtime at Showtime Online News. Hi! Good afternoon po. Happy 15th anniversary po. And congratulations. Since most of you po ay nanalo na sa Magpasikat, my question is, ano sa tingin nyo this year yung formula para manalo sa Magpasikat? Ano kaya ang formula? Ano man ang formula? Parang dapat kaibigan yung mga hurado. Yan. Sabi mo kung sino sila. Hindi naman sila kailangan. Kasi alam mo siya, yung bukod sa pahusayan, may kasama rin siyang swerte Kasi minsan kahit ang huhusay ng mga kasama mo, ang husay-husay mo, ang naghanda kayo, pag minalas ka. Just like what happened to our group last year, handang-handa kami dun Ilang milyon ang ginastos namin sa prod, minalas kami. May nangyaring masama dun sa prod namin, hindi namin may paliwanag kung bakit siya nangyari. Pero wala ka tayong magagawa itanggapin, minalas tayo. Kasi hindi na rin namin alam kung kanino isisisi Lahat kami ginawa namin yung kaya namin, pero ano nangyari? Sino nagtanggal ng saksakan? Yung gano'n, yung bakit hindi umere, ba't naputol, ba't nawala, yung gano'n. Pag minalas ka. So may kasama siyang swerte din talaga. Ano ang formula? Ate Lassie, ano sa tingin mo? Yun nga, nabanggit nga ni Meme na wala talagang formula, short yan talaga. Pero gawin mo lang yung best mo at pakuha mo lang yung puso ng madlang people at ng mga Kailan pa nagkapuso ang tayo? May puso pa lang madlang tayo. Kaya pala nakita ko nung tumayo, tumitibok-tibok yung siya. Buhay tayo nila sa tumitibok-tibok. Sister Rocky, ano ang tingin mong formula? Winning formula? Bakit naman di ba siya nag-chat? Nag-chat ka na. Kasama mo. Kaya nga tingnan natin.
natin, ano kaya ang mga tricks ni Sir Ogie this year? Kailangan kakampi mo si Kim. Yun ang formula. Dami mong pinanalo this year, Kim. Hindi naman. Pero tama si Lassie eh. Parang, ewan ko, hindi naman importante yun. Importante talaga. Diba, binigay mo yung Bonus best. na lang. Hindi putyo-putyo yung ginawa mo. Diba? Yung talagang pinaghirapan mo, pinag-isipan nyo, pinigaan nyo lahat ng efforts nyo para makapagpalabas ng isang magpasikat na worth their time ng ating madlang people. Yun ang At importante. saka siguro isa sa pinakamagandang na itulong sa ating ito magpasikat. Siyempre lahat kami gustong-gustong manalo. Competitive. Pero pag hindi kami nanalo, kaya-kaya namin tanggapin hindi kami nanalo. Yeah. Diba kasi lalo na sa mga highly competitive people, yun ang pinakamahirap tanggapin. Paano ka hindi mananalo? Paano pag hindi ka nanalo? Anong mangyayari sa'yo? Anong gagawin nitong karanasan sa'yo pag hindi ka nanalo? So, itong mga pagkakataon, parang pag nanalo kami, ang saya-saya namin. Pero pag hindi kami nanalo, ang saya pa rin namin kasi masaya kami para sa nanalo. At ang saya namin kasi nung pag in-announce yung winner, kahit hindi kami yung in-announce na winner, masaya kasi tapos na nakaraos at alam namin nakapagpasaya kami ng maraming. Yes. Si Kuya Joe. Ano? May formula ba? Ano formula daw kasi ang dami mong panalo? Oo. Walang formula. Sa amin kasi, sa akin more on mapasa yung mensahe, yung performance. More on that. Bonus na lang kung napili ka bilang champion. Pero para sa amin, lahat ng team dito may gustong ihatid na mensahe para sa madlang people. And masaya na kami kapag nakuha nila yun. Kahit hindi kami manalo. Yes, it's always the message. Oo, ayan na sabi mo kahit hindi kayo manalo. So, huwag kang lang kukunin namin yung message. Ano ba message niyo? Okay, kaya naman good luck sa kanila this Yes. year, hindi ba? Pero eto, thank you so much sa ating ABS-CBN. Thank you very much. Thank you so much. Next naman ang ating push.com. Hi mga ka-pushers! First of all, thank you po for making us all happy for the past 15 years Showtime family. My question po is, for our longtime host, what's the greatest lesson you have learned in the past 15 years? And for our new host, what is it to be part of the Showtime family? Sino mo pwede sumagot? Sino na? The best thing that I've learned, that most of us learned in our 15 years, is to just keep on going. For the past years, we just had to keep on going. Kasi what if we decided to stop? What if we decided to quit? Meron ba tayong pinagdiriwang ngayon? Diba? So it was all worth it. All the pains, all the tears, all the everything, every single experience, it was all worth it. So we just have to keep on going kasi that's how you live. Diba? You try, you win, sometimes you do not win, you just have to try again and just live. Diba? Hindi mo siya pwedeng ihinto. Hindi mo siya pwedeng ihinto. Kasi itong programang ito, hindi lang siya trabaho. Hindi lang siya lifestyle. Life na dinamic siya. Life na dinamic siya. Ako personally, I cannot see myself not doing it sa mga susunod pang taon. Lagi siyang malaking bahagi ng mga bagay na ikinokonsidera ko. Kasi hindi ko lang, sabi ko parang hindi na nga ito bahagi ng buhay ko, parang buhay ko na yung Showtime. So hindi ko pwedeng ihinto yung Showtime kasi hindi ko gusto yung ihinto yung buhay ko. Gusto ko lang siyang paanurin, kung saan lang siya mapunta, kung ano man ang mangyari, magpapaano at magpapaano ako, at magpapatuloy ako. Because I just want to live. Yun, squeeze mo. Ako, gusto ko lang dagdag sa sinabi ni Vice na mahirap mag-host kasi doon muna sa live. Tapos, hindi siya tulad ng acting na meron kang character na ginagampanan. Kasi pag-host ka, ito yung ikaw mismo to eh. Ito ka sa loob ng bahay mo, paglabas ng bahay mo, ito kayo. Kaya pag meron kang personal na problema, parang ang hirap niya itago. Na kailangan mo lang gampanan yung pagiging host mo kasi ang gusto ng tao ay magpasaya. Papasaya mo sila.
So, wala silang pakialam kung ano yung nararamdaman mo ng araw na yun. So, pero kailangan mong ituloy kung ano yung ginagawa mo para sa bandang beat. Okay. Kimchi. Ako, as a new host, ang Showtime kasi hindi lang siya basta, hindi siya house. Showtime is a home. Na nandun yung iba't ibang klase ng tao. Tapos doon mo, dito kasi meron ako ditong ate, kuya, nanay, tatay. So para isa siyang malaking bahay na akala ko hanggang doon lang yung kaya ko. Pero dahil sa mga ate, kuya, nanay, tatay ko, parang ang dami pa palang pwedeng mangyari and ang dami pa palang pwedeng matutunan. And dito ko rin natutunan na hindi ko dadalhin yung sarili kong problema sa harap ng mga tao. Pag nandito ka na sa stage na to, ang tanging gagawin mo lang ay magpasaya ng madlang people. And yun yung isa sa mga natutunan ko talaga. Na ang dami nangyayari dito sa Showtime, but at the end of the day, we just want to make each and every madlang people happy. Inspired, ganyan. Madadala namin sila sa mga emosyon namin, pero we just want to inspire and make people happy. Yun lang yung mga Yeah, thank you so much, Kim. Maraming salamat din po sa push.com. And lastly, we have MJ Felipe from ABS-CBN TV Patrol. Belated happy birthday, MJ! MJ! Tanong na lang, pwede ba ako mag-chismis? No, I would have to say, kayo, yung program ninyo is the most talked about show in the country today. Kasi araw-araw, ang dami naming naririnig na good news, bad news, rumors, fake news. So ibig sabihin, lahat talaga is everyone so interested sa inyo. Kanina na-touch na ni John Hardy yung parang gusto kong marinig about the haters na binabato sa inyo. You also talked about si Jackie, medyo nagpa-punchline na ng mga binabato sa kanya. Si Vice, kasi sinabi na, oh, eto na nga. May mga, I'm sure you guys know what people are talking about. So, ang gusto kong marinig from Vice and Bong is ano yung reaction nyo. Kasi may mga theory pa na sinasabi na there's a demolition job against Showtime. Parang may ganun pa. So, sa dami ng mga lumalabas na intriga at balita tungkol sa inyo, ano lang yung gusto nyo sabihin? Vice and Bong. Well, there really was and there really is a demolition job against Showtime. Pero syempre, hindi naman natin sabihin kung hindi nagagaling yun. Pero, yung ginagawa sa social media, demolition job yun. Di ba, ng mga tawag dito? Ang tawag dito sa mga... Hindi, sa mga trolls. Demolition job yun eh. Di ba? Meron silang masamang intensyon at balak. So, demolition job yun. Kanina, before going to this press conference, we went to a Thanksgiving Mass. At sabi ko, ang sarap-sarap naman itong moment na ito. Ang ganda nung sinabi ni Father. Bago pa nagkaroon ng era ng social media, nung panahon pa lang nila Jesus, laganap na ang fake news. Yun yung OG fake news. Napakaraming peddlers ng fake news. Bakit? Kasi si Jesus ay umabot sa napakalala ng kasikatan niya. Hindi na makontrol at maagapan ng mga hindi siya gusto ang kasikatan na tinatamasa niya. At ang impluensya niya sa maraming tao. At yung kapangyarihan niya sa maraming tao. Kaya, kailangan magpalaganap ng mga masasamang, ng mga mali at masasamang balita para masira ang kanyang popularidad at kapangyarihan at para mabasag ang magandang pagkakakilala sa kanya. Yun ang ginagawa. So, noong mga panahon na naggagamot siya ng mga may sakit, sinasabing demonyo siya. Noong mga panahon na nagpapatanggal siya ng mga masasamang espiritu, sinasabi, kaya niya natatanggal yung masamang espiritu kasi demonyo si Jesus. So, kinakailangan babasag ang magandang paningin sa kanya ng tao at ang popularidad kasi kapangyarihan niya yun. Kailangan mabasag yun dahil may ibang tao na gustong makuha ang kapangyarihan na yun. Ganon din ang patuloy na nangyayari ngayon. Hindi lang sa amin. Diba? Maraming demolition jobs laban sa napakaraming tao. Bakit? Kasi maaaring kami ay merong kakayahan, kami ay nasa isang posisyon na gustong maranasan at makuha din ng iba.
At para makuha nila yun, kailangan nilang subukan yung ganung ruta. Diba? Ganung ruta. Kailangan natin gumawa ng mga ganung paraan. Baka sakaling babasag natin at makuha natin kung anong meron sa kanila. So, anyway, again, as I said earlier, we just have to deal with it and we just have to keep on going. Diba? Ang maganda, we are surrounded by great people, wonderful management. Alam nila kung paano nila kami tutulungan, ika-guide at itatayo. At kaming lahat, sa dami ng pinagdaanan namin, I believe that our team is strong enough to be able to battle all these negativities, all these challenges, all these threats together. It will be hard kung hindi kami magkakasama. Kaya yun ang lagi namin pinananatili at itinatawid yung kailangan magkakasama tayo. Kasi kung isa-isa lang, maghihina tayo at baka hindi tayo magtagumpay. And that is the essence and the strength of this team. We are one together against and for everything. Dagdag ko lang sa sinabi ni Vice. Wala naman talagang perfecto eh, di ba? May mga pagkakamali. Sa dami mong ginawang tama, isang pagkakamali na nagawa mo, ang maalala ng tao, yung isang pagkakamali mo. Kumbaga, hindi mo mapiplease lahat ng tao. Kaya ang kailangan mo lang gawin, harapin kung ano yung daloy na dumadaan. Alright. Tsaka marami itong pinapalampas namin kasi hindi talaga nila alam kung ano nangyayari. Maraming tao, lalo na yung mga tao sa social media, na akala talaga nila, alam na alam nila yung totoong nangyayari sa loob ng ABS at sa loob ng studio at sa loob ng relasyon namin sa isa't isa. Na minsan, hindi na lang namin pinapansin para manatili silang mukhang tanga. Kasi pag itinuwid mo, di ba mahihinto yung pagiging mukhang tanga nila? Hindi mo na sila. Para mukhang tanga sila habang nagdudulong-dulungan sila at naniniwala silang tama yung mga sinasabi at ginagawa nila. Okay. Thank you, guys. Thank you, Bong. Last question na lang. So for the record, you're a total of 17 hosts right now. So ang nandito ngayon is 13. Umalis si Chang Ami, 14. Teddy, Ann, and MC. So 17. Matatagdagan pa ba kayo? Ano daw? Madadagdagan. Ang balak namin maging 54 lahat ng host. Joke lang. Madadagdagan pa, hindi namin masabi. Dati doon, hindi namin alam. Wala, hindi intentional yung nangyari. This year, dagdag natin si Darren. Next year, si MC Silasi. Parang gano'n. Parang sinasabihan niyo ba yung number of years niyo sa number of hosts niyo? No. Hindi naman siya sinasadya na dapat next year may madagdagan na isa. O dapat sa susunod na taon may mabawasang 4 ha. Yung gano'n. Pero wala akong nakikitang masama. Kung lumaki ang pamilyang ito, di ba? Ang mahirap, kahit sa ang pamilya naman di ba? Kahit sa ang pamilya, kahit gaano pa kayo ka-close, kahit hindi pa kayo masyadong close sa pamilya, kahit hindi kayo masyadong strong ang pamilya nyo, lahat kayo ayaw na ayaw nyo may malalagas sa pamilya. May pamilya bang matutuwa pag naman may namatay at nalagas sa pamilya nila? Di ba wala? Kaya nagtataka ako sa mga tao na babasa ko sa social media. Anong klaseng puso kayo meron ng tao ko? Bakit gusto mong may malagas sa isang pamilya? Kung sa pamilya mo may malagas, matutuwa ka ba pag nalaman mo may ibang tao nag-wish nun for you? Diba? Anong klaseng puso meron ka para i-wish mo na sana malagasan tong pamilya mo? Diba? Kung ganun ka at wini-wish mo na sana may malagas sa pamilya mo, it's about time you question the kind of heart that you have. Thank you, guys. It just really goes to show that everyone's eyes on you. Talagang pinapanood talaga kayo lahat. Yeah, that's a good thing. Every day. So, Gaya, I just want to echo yung sinabi ng taga-push kanina na thank you for making the Magdang people happy every day. Salamat. Thank you. Thank you. Thank you so much. Salamat. Grabe yun, nadadagdagan, di ba? Oo. Pero eto na nga, nadagdagan na naman tayo ng isang taon, kaya may magpasikat na naman tayo, Wise. Of course. Oo. Mangyayari yan ng October 21 hanggang 26. Sabangan natin yan. And there you have it. Magdang-liners at Madlang people dyan. Maraming salamat po sa pagdating at pagtangkilik ng ating 15th anniversary. Siyempre, huwag muna kayong aalis dahil mayroon po tayong oras para sa ating promo spills. Pero dito na muna natin tatapusin ang ating Media Day. Maraming salamat po at magkita-kits tayo sa October 21 to 26 ang ating Magpasikat! Ayan, inanyahan po natin ang ating mga press para sa photo op.